Sa isang kilalang paaralan sa kanilang bayan, halos lahat ng estudyante ay galing sa pamilyang may kaya. Ang eskwelahan ay kilala sa malalaking pasilidad, magagandang gusali, at may mataas na kalidad ng edukasyon. Dito nag-aaral ang 5 magkakaibigan na sa tagal ng kanilang samahan ay para na ring magkakapatid. Sina Lance, Noah, Sofia, Isabela, at Ethan. Si Lance ang tinuturing na leader ng grupo. Seryoso sa pag-aaral, ngunit palaging handang magbigay ng tulong sa mga kaibigan. Anak siya ng isang negosyanteng may malawak na pag-aari ng lupa at kilala sa kanilang bayan. Si Noah naman, ang pinakamasiyahin. Likas sa kanya ang pagpapatawa, kahit palaging gumagaan ang loob ng bawat kasama. Anak siya ng isang sikat na abogado. Samantala, si Sofia ay kilala sa kabaitan. Hindi siya maarte at palaging nakikinig ng hinaing ng iba. Ang kanyang mga magulang ay parehong doktor. Si Isabela ang pinakakikay sa barkada. Prangka, mahilig mag-shopping, at anak ng isang politiko. At naroon si Ethan, ang pinakatahimik sa lahat. Hindi siya madalas na magsalita patungkol sa kanyang pamilya o buhay nila. At palagi siyang nagdadahilan tuwing may balak ang barkada na pumunta sa kanila. Kapag tinatanong siya kung bakit, mabilis ang kanyang sagot. Masungit kasi si mama. O kaya'y bawal maingay sa bahay. Ilan lamang ito sa kanyang mga palusot. Dahil dito, kahit minsan ay wala pang nakakaapak na kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay. Ngunit kahit ganoon, hindi nila pinagdududahan ang kanilang samahan. Palaging magkasama sa tuwing may school activities, group projects, o simpleng lakad. Sa mata ng iba, sila ang grupo ng magkakaibigan na walang iwanan. Kapag may problema sa pag-aaral, sabay-sabay silang nag-aaral. Kapag may lakad, lagi silang magkakasama. Ang kanilang tawa ay musika sa bawat sulok ng paaralan. Ngunit hindi may kakaila na may mga pagkakataon na nagtatanong ang apat. Kung bakit kaya si Ethan na tila mayaman rin na gaya nila, ay sobrang iwas. Sobra itong iwas na ipakita ang kanilang tahanan. Hindi ba siya proud? Minsang nabanggit ni Isabela habang nagkakape sila sa isang kilalang coffee shop malapit sa kanilang eskwela. Alam nyo, napapansin ko lang, kahit kailan hindi pa tayo niyaya ni Ethan sa bahay nila. Baka naman mansyon ang bahay nila at ayaw niya lang makita natin na mas bongga pa kaysa sa atin. Sabay tawa ni Isabela. Umiling si Sofia. Hindi naman sa ganon, baka may dahilan lang siya. Hindi naman natin siya dapat pilitin, hindi ba? Kung handa siyang magkwento, siya mismo ang magsasabi. Si Lance naman ay nakatingin lang kay Ethan na tahimik sa gilid. Nakangiti pero halatang naiilang. Basta kung ayaw niya, huwag natin pilitin. Pero sana balang araw, siya mismo ang magpakilala ng pamilya niya. Tumango naman si Noah sabay biro. O kaya baka sikretong anak ng artista si Ethan, kaya ayaw magpakita. Tumawa silang lahat, maliban kay Ethan na bahagyang yumuko. Sa likod ng kanyang mga ngiti, may tinatagong bigat ang binata. Habang masaya ang lahat, siya naman ay nagdarasal na wag sana nilang matuklasan ang katotohanan na pilit niyang itinatago. Pero ang hindi niya alam, darating pala ang araw na kusa itong mabubunyag. At iyon ang magiging simula ng pagbabago sa kanilang pagkakaibigan. Sa labas ng paaralan, si Ethan ay laging nakangiti. Laging maayos ang damit. At parang wala kang makikitang pagkakaiba sa estado niya kumpara sa 4 niyang kaibigan. Ngunit sa likod ng ngiti at formal na anyo, may isang lihim na matagal na niyang itinatago. Pag-uwi niya mula sa eskwela, binabagtas niya ang kalsada papunta sa isang malaking mansyon. Sa unang tingin, akalain ng sino man na iyon ang kanilang pag-aari. Magarang gate, malalawak na hardin, at malinis na paligid. Ngunit pagpasok niya, hindi sa magarang sala siya dumidiretso.
kung hindi sa isang maliit na kwarto sa bandang likod ng bahay. Doon nakatira si Ethan at ang kanyang ina, si Aling Marie. Caretaker lamang sila ng mansyon. Ang tunay na may-ari ay isang pamilya na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Ang mga magagarang damit na madalas suotin ni Ethan sa eskwelahan ay hindi niya pagmamay-ari. Yun ang mga lumang gamit ng anak ng amo na kaedaran din niya. Malinis pa ang mga ito at hindi halata na hindi bago, kaya't nagagamit niya para hindi mapansin ng mga kaibigan ang tunay niyang kalagayan. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, lumapit ang kanyang ina. "Anak, bakit hindi ka na lamang magsabi sa mga kaibigan mo ng totoo? Hindi mo kailangang ikahiya ang kalagayan natin." Napabuntong hininga si Ethan. "Ma, naiintindihan mo naman siguro. Lahat po sila ay mayayaman. Kung malalaman nilang scholar lang ako at caretaker lamang tayo dito, baka layuan nila ako. Baka hindi na nila ako ituring na kaibigan." Malungkot ang tingin ni Aling Marie. Ngunit hinaplos niya ang balikat ng anak. "Ethan anak, kung tunay silang kaibigan, tatanggapin ka nila kahit ano pa ang meron o wala ka. Hindi yaman ang sukatan ng pagkakaibigan anak, kung hindi kung papaano kanila tinatrato bilang tao." Ngunit hindi mapawi ni Ethan ang kanyang takot. Mula pagkabata, naranasan na niya ang pangdaraya at pangaalipusta dahil mahirap sila. Natatakot siyang maulit iyon, lalo na ngayon na natagpuan niya ang 4 na taong tanging pinanghahawakan niya sa mundo ng prestiyoso at karangyaan. Kinagabihan, habang nakahiga, nagmumuni-muni siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pinangarap na sana balang araw ay magkaroon sila ng sariling bahay, sariling damit at hindi na kailangang magtago. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay mapanatili niyang buo ang pagkakaibigang natagpuan niya. Kinabukasan sa paaralan, dumating si Lance na may bagong kotse na ibinigay ng kanyang ama. Pinagkaguluhan sila ng mga kaklase at sa gilid ay tahimik na nakangiti si Ethan. Sa kanyang puso ay may halong inggit at pangarap. Paano kaya kung siya rin ay may ganoong karangyaan? Ngunit agad niya itong itinaboy sa kanyang isipan. "Hindi ako pwedeng bumitaw," bulong niya sa sarili. "Kahit anong mangyari, kailangan kong panatiliin ang lihim kong ito." Hindi niya alam. Malapit nang dumating ang araw na kahit hindi niya sabihin, kusang mabubunyag ang lahat. At sa araw na iyon, mahuhubog ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Lumipas ang mga linggo at unti-unting lumalapit ang kaarawan ni Ethan. Hindi niya masyadong binibigyan ng pansin ang espesyal na araw na iyon dahil sanay na siyang simpleng handaan lamang ang meron sila ng kanyang ina. Minsan ay pansit o sopas lamang at maliit na cake na binibili sa tindahan. Para kay Ethan, sapat na ang magkasama sila ng kanyang ina at magpasalamat na meron pa silang tirahan at pagkain sa mesa. Ngunit iba ang iniisip ng kanyang mga kaibigan. Isang hapon, habang magkakasama sina Lance, Noah, Sophia at Isabella sa isang coffee shop, napag-usapan nila ang nalalapit na kaarawan ni Ethan. "Guys, napansin niyo ba? Wala man lamang siyang pinabanggit patungkol sa birthday niya." Bungad ni Isabella habang iniikot ang straw sa kanyang iced coffee. "Parang ayaw niyang pag-usapan." Tumango si Sophia. May bahid ng pag-aalala sa tinig. "Oo nga eh. Lagi naman niyang iniiwasan ang usapang bahay o pamilya. Pero sa tingin ko, pasensya kung magsusurprise tayo. Baka kasi ayaw lang niyang istorbohin tayo." Nagtaas ng kilay si Noah sabay biro. O baka naman nagtatago siya ng ingranding handaan sa mansyon nila at ayaw tayong makahalata. Naghalakhakan silang lahat, maliban na lamang kay Sophia, na seryoso pa rin ang mukha. Ngunit si Lance, na palaging nagsisilbing tagapamagitan, ay biglang nagsalita. "Alam nyo, siguro ito na ang tamang panahon para iparamdam kay Ethan na hindi niya kailangang itago ang sarili niya sa atin. Kahit anong dahilan niya,
kung bakit hindi niya tayo niimbita. Dapat malaman niya na nandito tayo bilang mga kaibigan niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Isabela. Simple lang, sagot naman ni Lance. Sa mismong birthday niya, puntahan natin siya sa bahay nila. Magdala tayo ng cake, balloons, at kahit simpleng handog lang para naman maramdaman niya na hindi niya kailangang itago kung ano man ang sitwasyon nila. Napangiti si Sofia at sumang-ayon dito. Magandang ideya yun. Ang mahalaga ay maipadama natin na hindi mahalaga ang yaman o handaan. Ang importante ay siya mismo dahil kaibigan natin siya. Game ako dyan, sigaw naman ni Noah. Ako ang bahala sa balloons, pero promise walang magpapaputok Ayokong masermonan ng nanay niya eh. Natawa silang lahat at mas lalo silang naging determinado. Nagplano sila ng maayos. Bibili ng cake, ilang simpleng dekorasyon, at sabay-sabay silang pupunta sa bahay ni Ethan nang hindi nito nalalaman. Para sa kanila, ito ang pinaka-perpektong regalo, ang iparamdam kay Ethan na hindi siya nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, lihim nilang pinaghandaan ng sorpresa. Si Lance ang bumili ng cake. Si Noah ang namili ng balloons at party hats. Si Sofia ang naghanda ng maliit na sulat na puno ng mensahe mula sa kanila. At si Isabela naman ang nanguna sa pagdedetalye ng plano. Habang sila'y abala sa kanilang paghahanda, si Ethan naman ay tahimik na nakaupo sa kanilang maliit na kwarto sa mansyon. Walang kaalam-alam na may paparating na sorpresa mula sa kanyang mga kaibigan. Sa kanyang isip, inaasahan niya na magiging simpleng araw lamang ang kanyang kaarawan. Walang bisita, walang magarbong selebrasyon. Ngunit ang hindi niya alam, ang sorpresa ng kanyang mga kaibigan ay siya ring magiging simula ng pagbagsak ng pader ng kanyang mga lihim. Dumating ang araw ng kaarawan ni Ethan. Tahimik lang ang umaga sa maliit na kwarto nilang mag-ina sa likod ng mansyon. Nagluto si Aling Marites ng simpleng pansit at itlog na paborito ng anak. Masaya na si Ethan na may ganoong klaseng selebrasyon. Dahil alam niyang yun lamang ang kaya ng kanilang kalagayan. Happy birthday, anak ko! Sabi ng kanyang ina habang iniabot ang maliit na kahon. Sa loob nito, ay merong murang ballpen na binili niya mula sa palengke. Nakangiti si Ethan, ngunit may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Salamat po ma, sapat na po ito, hindi ko naman po kailangan ng engrandeng regalo. Habang nag-uusap sila, hindi nila alam na sa mismong oras na yon, sina Lance, Noah, Sofia at Isabela ay papunta na sa mansyon. May dala silang cake na may nakasulat na Happy Birthday Ethan, mga balloons at simpleng dekorasyon. Excited silang lahat dahil alam nilang ikatutuwa iyon ng kaibigan. Pagdating nila sa malaking gate ng mansyon, pinindot kaagad ni Lance ang doorbell. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas Ethan at halos manlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang apat na kaibigan na nakatayo sa harap ng mansyon. Nakangiti ang mga ito at may dalang mga regalo. Surprise! Sabay-sabay na sigaw ni Noah, Isabela at ng iba pa habang nilalapit ang cake. Halos hindi makapagsalita si Ethan. Nanlamig ang kanyang mga kamay at mabilis na tumibok ang kanyang puso. Anong ginagawa niyo dito? Nauutal niyang tanong. Ano ko ba pare? Birthday mo ngayon no? Sabi ni Noah, sabay abot ng balloons. Kaya nandito kami, hindi ka makakatanggi. Kahit nag-aalangan, wala nang nagawa pa si Ethan kung hindi papasukin silang lahat. Ngunit halatang halata ang kaba sa kanyang mga mata, pati na rin ang pilit ng ngiti na idinidikit niya sa kanyang mga labi. Pagpasok nila, agad na napansin ng apat ang katahimikan ng bahay. Walang kahit na anong dekorasyon o handa. Malinis at engrande nga ang paligid. Magagandang muebles, mamahaling chandelier, at mga painting sa dingding. Ngunit wala man lamang kahit isang palamuti na nagsasabing may nagdiriwang ng kaarawan. Akala ko may party ka, Ethan. Bulong ni Isabela habang nililipot ang tingin. Bakit parang wala?
Halos mamilipit si Ethan sa kaba. Kasi surprise party sana kaso hindi natuloy. Pilit niyang biro, pero halatang hindi totoo. Lumapit si Sofia at marahang hinawakan ang braso niya. Ethan, okay ka lang ba? Parang kinakabahan ka ata. Bago pa siya makasagot, lumabas mula sa kusina si Aling Marie. May hawak na basang-basahan. Natigilan ito nang makita ang 4 na kabataang nakatayo sa sala. Kita sa kanyang mukha ang kulat at kaba. Ethan? Sino sila? Mahina ngunit nanginginig na tanong ng ina. Hindi nakapagsalita si Ethan. Nakita ng mga kaibigan ang paraan ng pagkilos ni Aling Marie. Hindi gaya ng isang ginang na may-ari ng mansyon, ngunit isang simpleng kasambahay. Nagtitigan silang lahat at unti-unting sumiksik sa kanilang isipan ang tanong. May hindi ba sinasabi sa amin si Ethan? At sa mismong sandaling iyon, nagsimulang mabasag ang pader ng mga lihim na matagal nang itinatago ng binata. Tahimik ang buong sala ng mansyon. Naririnig lamang ang mahinang tiktak ng orasan na naroon sa may dingding. Hawak ni Aling Marie ang basang-basahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halatang naguguluhan kung papaanong tatanggapin ang mga bisita. Ma, sina Lance, Noah, Sofia at Isabela po. Sila po ang mga kaibigan ko sa school. Mahina at pautal-utal na pagpapakilala ni Ethan. Ngumiti si Sofia bilang pagbibigay galang, ngunit hindi na itago ng kanyang mga mata ang pagtataka. Samantala, si Noah naman ay pilit na nagbiro. Wow, tita! Ang laki ng bahay nyo. Parang mas malaki pa sa school gym namin. Napayoko si Ethan. Halos hindi na alam ang isasagot. Bago pa man makapagsalita, biglang sumabat si Isabela. Pero bakit parang walang handa? Akala ko ay may party. Sa tanong na iyon, tuluyan nang napabuntong hininga si Aling Marie. Tumingin siya sa anak, saka muling ibinalik ang tingin sa 4. Kita sa kanyang mukha ang mabigat na pasya. Mga iho at iha, pasensya na ha, pero kailangan niyong malaman ng totoo. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Mahawag! Mabilis niyang pigil, pero huli na. Umupo si Aling Marie sa isang sofa, itinabi ang basahan at saka nagsalita. Hindi sa amin ang bahay na ito. Tagapangalaga lang kami ng pamilya ng may-ari nito. Ang amo namin ay matagal nang nasa abroad. At ako ang inatasan nilang magbantay ng mansyon. Dito kami pansamantalang tumutuloy ng anak kong si Ethan. Parang sumabog na tahimik na bomba ang mga salita niya. Nagkatinginan ang 4 na kaibigan ni Ethan. Hindi makapagsalita. Pero lagi pong nakaayos si Ethan. Laging may mamahaling gamit, bulong ni Noah. Hindi makapaniwala. Nagangat ng tingin si Ethan at sa wakas ay bumigay na ang kanyang pinipigilang damdamin. Lahat kasi ng suot ko, lahat ng ginagamit ko na nakikita nyo, hiniram ko lang. Mga lumang damit ng anak ng amo namin. Wala akong sariling mamahaling gamit. Wala rin kaming kayamanan gaya ng iniisip nyo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-iinit ng kanyang mga mata at hindi nagtagal ay tumulo ang luha. Pasensya na. Tuloy-tuloy ang kanyang tinig habang ito'y nanginginig. Natakot kasi akong sabihin ng totoo kasi baka layuan niyo lang ako. Lahat kayo ay maiyaman. May magagandang bahay. May marangyang buhay. Pero ako lang ang kakaiba sa inyo. Scholar lang ako sa school kahit nakakapag-aral ako. At kami ng mama ko, caretaker lang kami. Isang malalim na katahimikan ang pumalot sa buong sala. Narinig lamang ang hikbi ni Ethan na pilit niyang pinipigil. Si Isabela, na kilalang prangka, ay hindi makapagsalita kaagad. Si Noah naman ay napatingin kay Lance na seryosong nakamasid kay Ethan. Sa uli, si Sofia ang unang kumilos. Lumapit siya, yumuko at niyakap si Ethan ng mahigpit. Ethan, bakit mo iniisip na iiwan ka namin dahil lang doon? Hindi naman pera ang dahilan kung bakit ka namin naging kaibigan .
Unti-unting nalusaw ang kaba sa puso ni Ethan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Kailangan pa niyang marinig ang sagot ng iba. Lalong-lalo na kay Lance. Natahimik pa rin nakaupo, tila malalim ang iniisip. Ang mga sagot ng kanyang mga kaibigan sa pagbubunyag na iyon ang magtatakda kung ang pagkakaibigan pa nila ay tunay o hanggang ilusyon na lamang. Tahimik pa rin ang sala. Ang bawat segundo ay parang oras para kay Ethan. Nalalamig ang kanyang mga kamay habang hinihintay ang sasabihin ng kanyang mga kaibigan. Nakayuko siya. Pilit na itinatago ang kanyang luha. Ngunit hindi niya maikubli ang panginginig ng kanyang tinig. Kung gusto nyo, kung sa tingin nyo hindi na ako karapat-dapat na maging kaibigan nyo, naiintindihan ko, mahina niyang sabi. Nagkatinginan ng apat na magkakaibigan. Una si Isabela ang bumuntong hininga. Prangka siya palagi at madalas walang preno ang bibig. Alam mo, Ethan, ang totoo, naiinis talaga ako. Napatingin si Ethan at namutla. Parang kumuho ang mundo niya sa unang mga salita. Pero hindi dahil sa mahirap ka, ha? Dagdag ka agad ni Isabela. May bahid ng luha ang kanyang mga mata. Naiinis ako kasi hindi mo kami pinagkakatiwalaan. Akala mo ba ganoon lang kami? Naiiwan ka namin kung malaman namin hindi ka mayaman. Ang sama lang ng iniisip mo na akala mo pera lang ang batayan ng pagkakaibigan natin. Naluha si Ethan sa narinig. Gusto niyang magsalita. Pero natigilan siya nang biglang sumabat si Noah. Tama si Isabela. Alam mo ba, kahit palagi akong nagbibiro, seryoso ako ngayon, no? Hindi mahalaga kung anong meron ka. Kahit wala kang pera o kahit caretaker ka lang. Ikaw pa rin si Ethan na nakasama namin sa lahat ng kalokohan at hirap sa school. Ikaw yung kaibigan naming hindi kami iniwan. Bakit kami aalis? Kung ikaw nga hindi kami iniwan eh. Ngumiti si Sofia at muling niyakap si Ethan. Oo, Ethan. Hindi pera o bahay ang basihan ng pagmamahal at pagkakaibigan. Kung scholar ka, mas lalo pa kaming dapat na maging proud sa'yo, no? Kasi pinaghihirapan mo ang lahat. Hindi tulad ng sa amin na nakukuha lang namin dahil sa mga magulang namin. Habang nagsasalita sila, nanatiling tahimik si Lance. Nakatingin lang siya kay Ethan. Mabigat ang ekspresyon. Ito ang lalong nagpalala ng kaba ng binata. Ngunit makalipas ang ilang sandali, tumayo si Lance at lumapit kay Ethan. Ethan, aniya, matatag ang boses. Alam mo ba kung bakit ako tahimik? Kasi iniisip ko kung gaano kabigat ang tinadala mong mag-isa. Isipin mo, ilang taon mong tinatago to. Ilang beses mong tiniis ang takot na baka mawala kami. Napakatapang mo, Ethan. Pero sana noon pa man ay sinabi mo na. Para sana, mas maaga ka naming natulungan. Tuluyan ng bumuhos ang luha ni Ethan at pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Hindi niya inaasahan ang ganoong mga sagot. Inakala niya na ang katapusan ng kanilang pagkakaibigan ay darating sa pagbubunyag ng lihim. Ngunit ngayon, naramdaman niya na mas lalo pa itong naging mas matibay. Salamat. Salamat talaga sa inyong lahat. Hikbi niya habang isa-isang naiyakap ang kanyang mga kaibigan. Akala ko iiwan niyo na ako, pero hindi pala. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran at pasasalamatan. Ngumiti si Noah sabay sabing, simple lang. Libre mo kami ng pansit ng nanay mo ngayon. Yun lang, quits na tayo. Nagtawanan silang lahat at kahit punong-puno ng luha ang kanilang mga mata, dama nila ang init ng katapatan ng isa't isa. Sa wakas ay wala ng lihim na nagtatago sa pagitan nila. At sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang pagkakaibigan. Mas matibay, mas totoo, at mas makahulugan. Mula nang mabunyag ang katotohanan, tila nabunutan ng tinik si Ethan. Wala na siyang itinatagong lihim sa mga ito. At sa halip na lumayo, mas lalo pa silang naging mas malapit sa kanya at sa kanyang ina. Kinabukasan dumating ang apat doon sa tinitirhan nilang mansyon. Dala ang mga pinamiling pagkain. Para hindi puro pansit ang handa. Biro ni Noah habang nakataas ang 2 supot ng fried chicken. Tuwang-tuwa si Aling Marie.
Hindi makapaniwala na ang mga mayayamang kabataang ito ay handang makisalaw sa simpleng hapagkainan nila. Mga anak, maraming salamat sa inyo ha. Ani ni Aling Marie, habang pinapaupo ang mga bisita. Hindi ko akalaing makikita kong ganito kasi ang anak ko. Habang kumakain, ramdam ni Ethan ang kakaibang saya. Wala nang pagtatakip, wala nang pangamba, wala nang paglilihim. Kahit paalam ng mga kaibigan ng kanyang tunay na kalagayan, ay nariyan pa rin sila, nakangiti at tumatawa kasama niya. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumalim ang kanilang samahan. Si Lance ay palaging nag-aalok ng tulong sa mga projects ni Ethan, at kung minsan ay palihim siyang nagbibigay ng school supply para hindi na mahirapan ng kaibigan niya. Si Sofia naman ay tumutulong kay Aling Marie sa pagluluto tuwing bibisita, na para bang tunay na anak na babae ng pamilya. Si Isabela, kahit palaging prangka, ay nagsimulang magdala ng mga lumang gamit na hindi na ginagamit ng kanyang mga kapatid para ibigay sa kanyang kaibigang si Ethan nang walang pag-aalangan. At si Noah, gaya ng dati, ang nagbibigay ng tawanan sa tuwing mabibigat ang usapan. Sa eskwela, napansin ng ibang kaklase na mas naging bukas at masaya si Ethan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Kapag nagtatanong ang iba patungkol sa kanya, hindi na siya nagdadalawang isip. Scholar ako dito at proud ako doon, madalas niyang sagot sabay ngiti. Isang araw, habang magkakasama sila sa library, napatingin si Lance kay Ethan. Alam mo pare, ang tapang mo talaga. Hindi lahat ay kayang sabihin ng totoo, lalo na sa lugar na tulad nito. Pero ginawa mo. Dapat nang naipagmalaki mo yan. Napangiti si Ethan. At sa wakas, ay naramdaman niya na hindi pala kahihiyan ang kanilang kalagayan. Pagkus iyon ay patunay ng kanyang sipag at determinasyon. Dahil sa kanilang pagmamahal at pagtanggap, nagbago ang pananaw ni Ethan. Ang dating binatang takot at nagtatago, ngayon ay isang binatang buo ang loob at handang harapin ang mundo. Hindi pala yaman ang batayan ng halaga ko. Bulong niya minsan habang nakatanaw sa bituin. Ang tunay na kayamanan ko ay ang mga kaibigang hindi ako iniwan. At mula noon, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang suklian ang kabutihan ng mga ito at magpasalamat sa pagtanggap sa kanya. Hindi sa material na bagay, kung hindi sa pagiging totoo at tapat na kasama sa bawat sandali ng kanilang buhay. Lumipas ang mga taon, dumating ang araw ng pagtatapos. Sa entablado ng kanilang prestiyosong paaralan, isa-isang tinawag ang mga pangalan ng mag-aaral. Naka-Amerikana si Lance. May kumpiyansa sa sarili. Si Noah ay nakangiti, sabay kaway sa mga kaklase. Si Sofia naman ay may inhin ngunit kitang-kita ang saya sa kanyang mga mata. Si Isabela ay nakatayo ng taas noo, proud sa kanyang sarili at sa mga kaibigan. At nang tawagin ang pangalan ni Ethan, pumalakpak ang buong klase. Hindi lamang siya isang simpleng graduate, kung hindi isang honor student na nagtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Nakangiti siyang umakyat ng entablado, hawak ang kanyang diploma. At sa gilid ay nakita niya ang kanyang ina na umiiyak sa tuwa. Anak, natupad mo. Bulong ni Aling Marie, habang maigpit siyang niyakap pagkatapos ng seremonya. Ngunit higit pa sa diploma, ang pinakamahalagang bagay na natutunan ni Ethan. Ito ay ang halaga ng katapatan at pagkakaibigan. Hindi siya iniwan ng apat. At sa halip, sila pa ang naging sandigan niya sa lahat ng oras. Pagkatapos ng graduation, ay nagtipon-tipon silang 5 sa dating tambayan sa parke. Dala-dala ang kanya-kanyang plano sa hinaharap. Plano kong ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya namin, sabi ni Lance. Pero gusto kong makatulong rin sa mga tulad ng scholar para mas marami pang Ethan sa mundo. Magiging abogado naman ako, gaya ng papa ko, dagdag ni Noah, sabay biro. At kapag ikaw naman ang nagkaproblema sa batas, Ethan, libre na ang serbisyo ko. Tawanan silang lahat. Doktor naman ako tulad ng mga magulang ko, sabi ni Sofia. At promise Ethan, kahit wala kang pambayad, ako ang magiging doktor niyo ng mama mo.
Ako naman ay politiko, pero hindi korap ha. Ani Isabela, sabay taas ng kamay na parang nanunumpa. Tutulungan ko ang mga pamilyang gaya nyo na magkaroon ng mas magandang buhay. Tahimik lamang si Ethan bago nagsalita. Ako, gusto kong maging guro. Gusto kong magbahagi ng kaalaman at inspirasyon sa mga kabataang katulad ko. Yung takot ipakita ang totoo nilang sarili. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi kahihiyan ang maging mahirap basta't may pangarap at sipag. Sandaling napatahimik ang lahat at sabay-sabay silang ngumiti. Sa mga sandaling iyon, alam nila na anuman ang tahaki nila sa buhay, ay mananatili silang magkakaibigan. Muli, niyakap siya ng kanyang mga kaibigan at doon niya naramdaman na ang lahat ng takot na bumabalot sa kanya noon ay napalitan ng tiwala at pag-asa. Habang nakatanaw sila sa paglubog ng araw, sabay-sabay nilang binigkas. Hindi pera ang sukatan ng pagkakaibigan. Ang tunay na kayamanan ay ang pagtanggap at pagmamahal. At sa pagsapit ng dilim, dala nila ang liwanag ng kanilang samahan, isang pagkakaibigang sinubok ng lihim, ngunit nanaig dahil sa katapatan at pagmamahal. Para kay Ethan, yon ang pinakamahalagang aral ng buhay. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging mahalaga. Ang tunay na yaman ay ang mga taong tatanggap at mamahalin ka kung sino ka talaga. 10 taon ang lumipas. Napakarami nang nagbago, ngunit ang kanilang samahan ay nanatiling matatag. Si Lance ay matagumpay ng negosyante. Hindi lamang niya pinalago ang kanilang kumpanya, kung hindi itinatag rin niya ang isang foundation na nagbibigay ng scholarship sa mga kabataang walang kakayahan. Sa bawat scholar na natutulungan niya, palagi niyang sinasabi, "Noon, may kaibigan akong scholar din. Siya ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng edukasyon." Si Noah, gaya ng ipinangako, ay naging abogado. Sumigat siya hindi lamang dahil sa husay niya, kung hindi dahil din sa kanyang prinsipyo. Kilala siya bilang abogado ng bayan dahil madalas ay tinutulungan niya ang mga dukha at nagsiservisyo ng libre. At kapag nakikita sa linitan, madalas pa rin ang kanyang biro. "Huwag kang mag-alala pare, sa korte man o sa buhay, ako ang kakampi mo." Si Sofia ay isang respetadong doktor. Meron siyang sariling klinika, ngunit mas pinili niyang maglingkod sa mga probinsya, kung saan kulang ang mga manggagamot. Tuwing linggo, dinadalaw niya si Aling Marie para kamustahin ang kalusugan nito. Hindi po ako magsasawang alagaan kayo, Aling Marie, dahil pamilya na po ang turing ko sa inyo. Lagi niyang sinasabi. Si Isabela naman ay naging isang politiko, ngunit taliwas sa inaasahan ng marami. Malinis ang kanyang pamamalakad. Kilala siya sa pagiging prangka at matapang, laban sa katiwalian. At kapag tinatanong kung saan siya kumukuha ng lakas, lagi niyang pinabanggit. Mula sa mga kaibigan kong nagturo sa akin kung ano ang tunay na pagkakaibigan at malasakit. Si Ethan naman, natupad niya ang kanyang pangarap na maging isang guro. Ngayon ay nagtuturo siya sa isang pampublikong paaralan. Hindi marangya ang kanyang buhay, ngunit puno ng layunin at pagmamahal. Sa bawat estudyanteng nawawala ng tiwala sa sarili, ibinabahagi niya ang kanyang kwento. Ikinikwento niya kung papaano siyang minsan na nagtago sa likod ng mga damit na hindi kanya. Kung papaanong natatakot siyang mawala ng kaibigan at kung paano niya natutunan na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa bulsa kung hindi sa puso. Isang araw, muling nagtipon ang 5 magkakaibigan sa parehong parke, kung saan nila minsang pinangarap ang kanilang mga kinabukasan. Ngayon dala na nila ang hindi lamang pangarap, kung hindi ang mga natupad na pangako. Naalala niyo pa ba? Bungad ni Noah habang nakaiga sa damuhan. Nung takot na takot si Ethan na sabihin na caretaker lamang sila. Nagtawanan silang lahat maliban kay Ethan ang umiti at umiling. Oo, at naalala ko rin kung paano kong natutunan na hindi pala mahalaga kung anong meron ka. Ang mahalaga ay kung sino ang kasama mo habang nilalakbay mo ang buhay. Tahimik silang tumingin sa paglubog ng araw. Gaya ng dati, walang salita, ngunit ramdam nila ang bigat at ganda ng kanilang samahan. Sa dulo,
Natutunan nila ang isang bagay na hindi nila makakalimutan. Ang pera ay maaaring mawala, pero ang tunay na pagkakaibigan, yan ang kayamanang walang hanggan. At sa kanilang pagtanda, dala nila ang kwento ng kanilang kabataan. Isang lihim na minsang muntik sumira, ngunit siyang naging daan upang patunayan ng pagmamahal at katapatan ang pinakamalaking yaman ng isang tao.